Kapag tumibok ang puso natin sa maling tao at pagkakataon, minsan ay nalilito tayo kung dapat pa ba natin itong sundin. Lalo na kung ang kapalit ng kaligayahang nararamdaman natin ay pighati sa mga taong nakapaligid sa atin. Dear Papa Dudut, magandang hapon po Papa Dudut at sa lahat ng mga taong nakikinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mira, 27 years old at isang online reseller. Nagbebenta po ako ng kung anong produkto. Mapa, pagkain man, gamit sa bahay o mga pampaganda. Masaya naman ang mag-online business at minsan nga lang mapapatapat ka sa hindi matitinong buyer at supplier. Pero dapat ay tuloy lang. Tiyaga lang, ganon naman talaga ang buhay. Kahit gaano kabigat ay hindi tayo dapat na sumuko. Marami rin kasi akong pinagkakagasusan at pinag-iipunan. Isa na nga doon ay ang naging plano naming pagpapakasal ng boyfriend kong si Kelvin. 3 years na kaming nagmamahalan at gusto na rin naming bumuo ng sarili naming pamilya. Mabait din si Kelvin at tanggap siya sa amin. Kaya nga tuwang-tuwa sila nang ibalita ko na magpapakasal kami. Pero minsan napapaisip ako kung handa na ba talaga ako sa buhay may asawa. Kakayanin ko na ba talaga sa edad kong ito? Kaya ko na rin kayang maging nanay kung sakaling magkakaanak kami kaagad ni Kelvin. Pero sa tuwing mapapaisip ako ng ganyan, naalala ko ang best friend kong si Annie na 20 lang noong magpakasal. Pero for 5 years ay mukhang going stronger naman sila ng asawa niya kasama ang anak nilang si Lian. Minsan nga ay naiinggit ako sa kanya kasi siya may panibagong yugto na sa buhay niya. Ako ay mag-uumpisa pa lamang. Iba rin kasi yung parang kontento ka na sa buhay mo. Kahit simple lang ang mahalaga ay masaya ka. Matagal na rin kaming magkaibigan ni Annie, Papa Dudut. Sa high school nagsimula ang friendship namin at halos kapatid na nga ang turingan namin sa isa't isa. Alam din namin ang lihim ng bawat isa mula sa nakakakilig hanggang sa nakakahiyang sikreto na kami lang ang nakakaalam. Kaya naman minsan ay nasasabi ko rin sa kanya na naiinggit ako sa buhay niya na tahimik pero masaya. Pero nagtataka ako kapag sinasabi ni Annie na dapat ay hindi muna kami magmadali ng boyfriend ko tungkol sa bagay na yon. Masyado pa raw maaga para sa aming dalawa ang plano namin dahil marami raw akong hindi mai-enjoy kapag lumagay na ako sa buhay may asawa. Ganito kasi yan, kapag may asawa ka na, hindi mo na magagawa lahat ng gusto mo. Hindi ka na basta-basta makakapunta sa kung saan-saan mong gustong pumunta. Lahat ng kilos mo dapat ipagpaalam mo. Hindi ka na rin basta-basta makakabili ng gusto mo. Kasi isipin mo ay budget na namin to o kaya para sa anak ko na to. Kaya yan ni bagong panty hindi ako makabili. Natatawa ang kwento pa ni Annie. Hindi ba kasama naman talaga yung sa buhay may asawa? Tanong ko. Oo nga kasama yan pero babae ang nagdadala ng hirap na yan. Lalo na sa kagaya ko na kasama sa bahay yung biyanan. Tapos yung asawa ko na akala mo batang laging inaasikaso. Biruin mo pati pang shave niya sa akin niya hahanapin siya lang naman tong gumagamit nun. Tapos sa hapon pagdating ko galing trabaho, ako pa rin ang magluluto. Ano yon? Hindi sila makaluto? Bitbit ko ba ang kaldero? At eto pa may biyanang pang maala CCTV ang mata kung makabantay sa kilos ko. O, sinong gugustuhin mapunta sa sitwasyon na yan? Paghihimutok pa ni Annie. Ang lalim ng hugot May problema na naman kayo ni Jack no? Pag-uusisa ko. Wala no, ganito naman talaga kami dati pa. In-example ko lang sa'yo para lang magka-ideya ka sa totoong buhay may asawa. Kaya sinasabi ko sa iyo i-enjoy mo yung pagka-single mo. Isa pa, malay mo hindi naman talaga si Kelvin ang para sa iyo. Sagot niya. Hoy, sobra na yan
Pati kami ni Kelvin idadamay mo dyan sa hanash mo. Pangongontra ko naman. Besh, nagpapakatotoo lang naman ako. Hindi naman kasi porke pinakasalan mo na yun na yung para sa'yo talaga. Paano kung may dumating na bago na mas nakakasundo mo tapos mamahalin mo pa pala? Paano yun kung kasal ka na? Alam ko may pagka-nega na talaga ako. Pero kung hindi lang din naman talaga ako nabuntis noon hindi pa siguro kami magpapakasal ni Jack. Ay nako, basta mag-isip kang mabuti, mas masaya maging single. Saka ka na magpakasal kapag na-enjoy mo na ang pagkadalaga mo. Wika pa ni Annie. Nasa kalagitnaan pa kami ng pag-uusap nang may mag-text sa cellphone niya na dahilan para bigla siyang magpaalam na aalis na ng tindahan ko. Nagmamadali siya noon kaya nakalimutan na niya ang binili niyang peanut butter sa akin. Kaagad ko naman siyang hinabol at naabutan pero nagtaka ako nang may makita akong kausap niya na lalaking nakamotor. Hindi kasi pamilyar sa akin ang itsura ng lalaki. Sino yan? Kaibigan mo? Pag-usisa ko. Si Gabriel, katrabaho ko nga pala. Ano lang, may pupuntahan kaming katrabaho din kaya sumabay na ako sa kanya. Sagot niya. Bakit hindi ka kay Jack magpahatid? Pag-uusisa ako pa. Maaga siyang mamamasada Sige na besh, una na kami ha, bye. Paalala pa niya bago sumakay ng motor ng lalaking yon. Iba ang kutob ko sa lalaking yon, Papa Dudut. Parang may kakaiba sa mga tingin niya kay Annie. Matagal na nga kasi kaming magkaibigan ni Annie at halos lahat ng kaibigan niya ay kilala ko na rin. Namumukod tangi lang ang Gabriel na yon ang hindi pamilyar ang mukha at pangalan sa akin. Kaya ramdam ko na may tinatago sa akin ang best friend ko. Kinagabihan nga ay tinawagan ko kaagad ang best friend ko. At nagtanong kaagad ako kung sino ba talaga si Gabriel pero tawa lang ang sinagot niya. Katrabaho lang daw niya yun. Ako lang daw tong tamang hinala mag-isip. Nakonsensya naman ako dahil wala nga namang basihan ang kutob ko. Kaya naman pilit ko na lamang na pinagsawalang bahala ang kakaibang bagay na nabuo sa isipan ko. Lumipas pa nga ang ilang araw. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay napansin ko na iba ang mga hugot niya sa social media. Mukhang may problema na si Annie. Sinusubukan ko siyang kausapin noon pero hindi naman siya sumasagot ng diretsyo. Hanggang isang araw ay nagkwento na nga siya sa akin na may problema na nga sila ng asawa niyang si Jack. Hindi na raw siya masaya sa piling nito lalo na at palagi na silang nag-aaway. Para bang naging routine na nilang dalawa ang gumising sa umaga na away ang almusal hanggang sa patina sa hapunan nila. Simpleng bagay lang daw ay pinagtatalunan nilang dalawa. Hanggang sa mabanggit niya nga na may isa ng tao na nagpapasaya sa kanya ngayon. Palagi raw itong nakikinig sa mga rants niya sa buhay at masaya siya kapag kasama niya ito. Doon ko siya diniretso ng tanong kung si Gabriel ba ang tinutukoy niya. Kaagad naman siyang umamin sa akin at sinabi niya na may espesyal ngang namamagitan sa kanila ng lalaking yon. Nag-usisa ako ng mga bagay tungkol kay Gabriel at nalaman ko na may kinakasama rin pala itong babae at may 2 pang anak. Doon ko na hindi nagustuhan ang sitwasyon na pinapasok ng kaibigan ko. Annie, ano ba yung kalokohan ninyo? Gumising ka nga. Sisira pa talaga kayo ng pamilya ha? Pamilyado kayo pareho. Ano ba yung mga pinaggagawa ninyo? Umayos nga kayo? Kalimutan mo na yan. Paninermon ko sa kanya. Hindi ko nga kaya. Giit naman niya. Anong hindi? Pigilan mo yung sarili mo na mahulog ng tuluyan dyan. Ani, hindi pa naman huli ang lahat. May magagawa ka pa. Iwasan mo siya, tantanan nyo ang isa't isa at mag-focus ka sa pamilya mo, kay Jack at sa anak ninyo. Wika niya. Pero may nangyayari na sa amin biglang sabi ni Annie na saglit na nagpatulala sa akin. Hindi kasi ako makapaniwala na magagawa yon ng best friend ko. Kasal siya kay Jack at may anak na sila kaya malaking kasalanan ng problema na pinapasok niya. Besh,
Tigilan mo na yung katangahan mo. Kasalanan niyang ginagawa ninyo ng Gabriel na yun. Alam ko pero mahal namin ang isa't isa. Siya lang ang nakakaintindi sa akin at gusto ko siyang makasama ng mas matagal pa. Mas kakayanin ko pang ang mawala si Jack kesa iwan ako ni Gabriel. Gusto kong gumawa ng pamilya kasama siya. Iyak naman ni Annie. Baliw ka na ba? Ano ba talagang tinitira mo ha? Nagka-drugs ka ba? Para ipaalala ko sa iyo, kasal ka. May asawa ka, may anak ka. Tapos ano? Nakikipagrelasyon ka sa may asawa at anak din? Anong tawag sa iyo? Kabit kirida? Gusto mo ba yun ha? Galit na wika ko. Hindi ko naman na kasi alam yung gagawin ko eh. Nahihirapan na rin ako, sawang-sawa na ako kay Jack. Sa nanay niya, sa sitwasyon namin. Si Gabriel lang ang nagmamahal sa akin. Iyak pa niya. Besh, andito ako, okay, mahal kita. Kaya kung may problema ka, sa akin mo sabihin. Hindi mo kailangan ng ibang lalaki, nandito ako. Pakikinggan ko yung mga problema mo. Annie, please, kung ano man yang sa inyo ni Gabriel na yan, itigil mo na yan at isipin mo si Lian, yung anak mo. 6 years old lang yun eh. Gusto mo bang lumaki yun na watak-watak ang pamilya niya? Medyo kalmado ng wika ko. Alam ko naman, kaya lang hindi ko mapigilan yung sarili ko pagdating kay Gabriel. Ang sabi ko, iwasan mo na kasi siya. Maghanap ka kaya ng ibang trabaho para hindi mo siya makita. Tapos i-block mo siya sa lahat ng social media accounts mo. Wala na kayong dapat pag-usapan. Ani, pamilyado ka na kaya umayos ka. Maawa ka sa anak mo. Ang payo ko sa kanya. Besh, ang hirap-hirap nito. Hindi ko alam kung paano ko pa pipigilan yung sarili ko. Iyak pa ni Annie. Shh, sige iyak mo lang. Andito ako para pakinggan ka pero hindi ko kukonsintihin yung ginagawa mo ha. Kahit ngayon lang Annie, sundin mo yung sinasabi ko sa iyo. Tigilan mo yung Gabriel na yan. Sagot ko sa kanya. Tama naman yung sinabi ko kay Annie, hindi ba papadudot? Dapat ngayon pa lamang ay tigilan na niya yung lalaking yon. Dahil kung hindi ay patuloy lamang siyang makakagawa ng kasalanan. Bilang best friend ni Annie, ayoko siyang mapahama kaya hanggat kaya ko siyang payuhan ay gagawin ko. Kaya lang habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang away ni Annie at Jack. At kinaiinis kasi ni Annie sa asawa niya ay ang pagiging tamad nito at palaasa sa magulang. Kaya hindi na sila nagkakasundo pa. Hindi kagaya ni Gabriel na may sariling paninindigan daw. Kaya siyang ipaglaban kahit kanino o kahit saan. Mas masaya na raw talaga siya kapag si Gabriel na ang kasama niya. At dito na niya nakikita ang future niya. Kaya lang kasi papadudot ay nakatali na si Annie sa asawa niya. Ayoko mahirapan siya o ang anak niya dahil sa pagiging kabit niya. Ayun nga lang sobrang hirap niyang payuhan lalo na at siya yung tipo ng tao na hindi nakikinig sa sinasabi ng iba sa kanya. Schoolmate namin si Jack noong high school at patay na patay sa kanya si Annie. Hindi ko nga natandaan na nanligaw si Jack sa best friend ko kasi palaging si Annie ang nagpapakyut sa kanya. Minsan nga ay nagpapagawa pa ng tula sa akin si Annie na para sa birthday ni Jack. Hanggang sa magulat na lamang ako na mag-boyfriend at girlfriend na pala sila noong araw din ng graduation namin. Kinuwento sa akin ni Annie na nagtapat daw sa kanya si Jack, na nagkagusto na raw ito sa kanya at syempre hindi na niya sinayang ang pagkakataon na yon. Kaya naman sa kanya nang galing na idiretso nila sa relasyon ng estado nilang dalawa. Mabait naman si Jack, papadudot, naging close din kami kahit papaano at hindi nakapagtataka na magkagusto sa kanya si Annie. Gwapo rin kasi siya at malambing kung magsalita. Ayun nga lang may pagkamamas boy, bunso kasi siya sa 5 magkakapatid kaya naman laki rin siya sa luho sa pamilya nila. Nang mabuntis nga si Annie at magpakasal sila, doon sila tumira sa bahay ni Jack kasama ang nanay nito
na hindi kasundo ng best friend ko. Wala ring regular na trabaho si Jack na labis na kinakainis ni Annie. Mas madalas pa itong umaasa sa ibinibigay na pera ng nanay kesa maghanap ng trabaho. Matagal na rin gusto ni Annie na lumipat sila ng bahay. Kasi iniisip niya na baka mas matutong maging responsable si Jack kapag nakabukod na sila. Kaya lang ang katwiran ni Jack ay eto raw, ang magmamana ng bahay ng pamilya kaya ayaw nitong umalis. Okay lang naman sana kay Annie yon pero ang ayaw niya lang talaga ay yung nakakasama ang nanay ni Jack sa bahay nila dahil napaka-pakialamera nito at panayang parinig sa kanya. Pinayuhan ko naman si Annie na pakisamahan na lamang ito dahil matanda na rin naman ang nanay ni Jack. Habang naglalabas ng sama ng loob si Annie ay napansin ko na panayang hawak niya sa cellphone niya na para bang may ka-chat siya. Sinubukan ko pang mag-usisa at tinanong kung si Gabriel na naman ang ka-chat niya pero sinabi niya na hindi raw. Patagal na raw niyang iniiwasan si Gabriel kaya dapat na hindi ko na siya pag-isipan pa ng masama. Pinanghawakan ko naman ang sinabi niya at pinaalala ko sa kanya na ayoko lang talaga na mapahamak siya sa bandang huli. Inaanak ko kasi ang anak niya at alam ko na ang bata ang pinaka maaapektuhan dahil sa ginagawa niya. Yon ang palagi kong pinapaalala sa kanya. Kung hindi na siya masaya kay Jack ay isipin man lang niya ang pagmamahal na nararamdaman niya sa nag-iisa niyang anak. Walang bata ang gugustuhin na masira ang pamilya nila kaya naman sana ay hindi sila magkasira ni Jack nang dahil lang sa kalokohan ni Annie. Akala ko ay si Annie lang ang kailangan kong payuhan noon, Papa Dudut, pero darating din pala ang oras na sa akin din hihingi ng tulong at payo si Jack. Nagulat na lang kasi ako nang bigla niya akong tawagan noon. Nagsimula sa pangungumusta hanggang sa itanong niya kung nagkakausap ba kami ni Annie at kung may nababanggit ba itong problema sa akin. Siyempre kaagad naman ako nag-deny at doon ko nalaman na 2 araw na palang hindi umuwi si Annie sa bahay nila. Mira, please naman sabihin mo naman sa akin yung totoo, please. Nag-worry talaga ako sa asawa ko. Ayokong palipasin na naman tong araw na ito na hindi namin naaayos to. Please Mira, sabihin mo naman sa akin kung alam mo kung nasan siya. Pakiusap ni Jack. Ano kasi hindi ko na matuloy. Sige na, sabihin mo na. Hinahanap na rin kasi siya sa akin ni Lian. Laging ang umiiyak yung bata hindi ko na alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Buong araw na nga akong hindi nakapasada para lang alawin siya. Pag hindi ko pa nalaman kung nasaan si Annie ngayon, maghapon na namang iiyak si Lian. Miss na niya talaga ang mama niya. Kaya sige na tulungan mo na ako. Sabihin mo lang kung nasaan si Annie. Hindi na kita guguluhin pa. Gusto ko lang talaga siyang makausap para makapag-sorry at may ayos ko na talaga lahat. Pati na rin ang anak namin. Muling pakiusap ni Jack. Saglit pa akong natahimik noon at nagdalawang isip. Alam ko kasi kung nasaan si Annie at nakikiusap ito na huwag kong ipapaalam kay Jack. Pero nang marinig ko ang pag-iyak ng anak niya sa kabilang linya ay tuluyan na akong bumigay at sinabi ko kung saan nag-i-stay noon si Annie. Sobrang nagpasalamat naman sa akin si Jack dahil sa ginawa ko na yon. Kaya lang Papa Dudut, ikinasama ng loob ni Annie na sinabi ko kay Jack kung nasaan siya pero pinaliwanag ko sa kanya na awang-awa na rin ako sa anak nila. Ilang araw ring sinuyo ni Jack si Annie bago niya ito nakumbinsing bumalik ng bahay at doon na nga ako nakahinga ng maluwag. Siyempre bilang kaibigan ni Annie nahihirapan na rin akong makita siyang nagkakaganyan tapos naawa din ako sa asawa niyang si Jack na walang kaalam-alam sa pagkakaroon ng ibang lalaki ni Annie at sa anak nilang si Lian na masyado pang bata para masaksihan ang away ng nanay at ng tatay niya. Doon na ako nagumpisang mapaisip, Papa Dudut. Parang ang hirap nga ng sitwasyon ni Annie. Ganon ba talaga ang buhay may asawa? Parang palagi na lang may problema.
Ako pa nga lang na kaibigan ni Annie na mumroblema na sa kanilang dalawa. Ano pa kaya kapag ako na yung nasa ganong sitwasyon? Lumipas pa ang ilang linggo at mukha namang unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat. Nagkakaroon pa rin ng away sina Annie at asawa niya pero naaayos naman, Papa Dudut. Madalas pa rin kaming mag-usap hanggang sa napupuna na nga ako ni Kelvin. Masyado ko na raw sinasali ang sarili ko sa buhay mag-asawa ni na Annie. Dapat daw ang focus ko ay ang kasal namin. Na-guilty naman ako dahil may mga times na magkasama nga kami ni Kelvin at biglang tatawag si Annie. Hindi ko naman magawang hindi siya pansinin dahil baka mamaya ay hanapin niya sa ibang lalaki yung comfort na kailangan niya. Kaya mas madalas ko talagang kinakausap noon ang best friend ko kesa sa boyfriend ko. Lalo na kapag nag-aaway na naman si Annie at si Jack. Palagi kong pinapaalala kay Annie kung bakit kailangan na magstay siya sa relasyon nila. Kung sino ang dapat niyang kuhanan ng lakas at isipin niyang mabuti na ang anak niya ang masasaktan kapag hinayaan niya na magkahiwalay silang mag-asawa. Minsan tuloy ay nasusumbatan ako ni Kelvin na mas marami pa raw akong oras kay Annie kesa sa amin. Gustong-gusto ko na ngang sabihin sa kanya yung totoong pinagdadaanan ni Annie pero syempre hindi ko pwedeng gawin yon dahil ikakasira yon ni Annie at isa yung sekreto na wala nang dapat pang makaalam. Kaya minsan yung simpleng tampuhan namin ni Kelvin ay nauuwi na sa awayan. Pero iniisip ko na lamang, maiintindihan din niya ako pagdating ng panahon. Alam ni Kelvin kung gaano kaimportante si Annie sa buhay ko bilang best friend ko. Kaya sigurado ako na maiintindihan niya ako. Nagdaan pa ang mga araw, naglabas na naman ng sama ng loob sa akin si Annie tungkol sa relasyon nila ni Jack. Ilang beses na raw kasi na nangangako si Jack na magbabago pero bumabalik pa rin daw ito sa pagiging tamad at palaasa sa magulang. Sawang-sawa na raw siya sa ganitong ugali ng asawa niya. Ang tagal ko na nagtitiis, alam mo yan. Kung sana, nakikitaan ko si Jack ng kahit na kaunting gana at pagpupursigi man lang. Hindi ako magiging ganito pagkukwento ni Annie. Paano yan? Sinubukan mo na ba siyang kausapin ng masinsinan? Tanong ko. Ilang beses na, Mira. Pero hindi naman niya ako sineseryoso. Kunwari naiintindihan ako pero kinabukasan balik na naman sa dati. Ang layo-layo niya talaga kay Gabriel. Wika pa niya. Gabriel? Teka, akala ko ba tinigilan mo na yang si Gabriel? Inis na tanong ko. Akala ko kasi kaya ko. Pero hindi pala. Mas na-realize ko nga na buti na lang pala at nandyan siya kasi kung wala, matagal na akong nabaliw. Alam ko na mali at kasalanan talaga ito pero at least kay Gabriel nararamdaman ko yung halaga ko. Nararamdaman ko na may kwenta ako. Sagot pa ni Annie. Besh naman, ano ka ba? Eto na naman ba tayo? Pigil ang inis na sabi ko pa. Naintindihan ko kung bakit ka nagkakaganyan pero ang akin lang, sinasabi ko to sa'yo dahil best friend kita at gusto kong alam mo yung nangyayari sa buhay ko. Nasa sayo na kung huhusgahan mo ko pero pinagkakatiwalaan pa rin kita, ang sabi naman ni Annie. Yun na nga best friend mo ko pero wala akong nagawa para tulungan ka man lang. Ibig sabihin lang nun wala akong kwentang kaibigan. Malungkot na wika ko. Hindi yung pakikinig mo at yung pag-a-advise mo sa akin, malaking bagay na yan lalo na sa pinagdadaanan ko ngayon. Kung ano man tong kasalanang ginawa ko, akin lang to. Kasalanan ko lang to, wala kang kinalaman dito. Basta okay lang ako kasi ramdam ko na nandyan ka para sa akin, Besh. Malaking bagay na yan sa akin. O siya, sige na, baka dito pa tayo magdrama. Mag-deliver ka na at baka hinihintay na yan. Asan pala si Kelvin, susunduin ka ba niya? Tanong ni Annie kasi paalis na rin ako ng bahay para kumuha ng paninda ko. Hindi, mamaya pa kami makikita ni Kelvin sa may simbahan. May kamit up din kasi ako na supplier doon. Sabi ko,
Doon na lang niya ako sunduin. Sagot ko naman bago nagpaalam si Annie na aalis na. Nang umalis si Annie ay nagayos na rin ako ng gamit ko at dumiretso sa meet-up namin ng supplier ko. Kinuha ko na ang mga paninda ko at dumiretso ng simbahan kung saan dapat kami magkikita ni Kelvin. Kaya lang ilang minuto na ako naghihintay doon pero hindi pa rin siya dumarating. Ang nakakainis pa doon ay hindi niya sinasagot ang mga tawag ko sa kanya. At kasabay ng pag-init at pagtirik ng araw sa tanghaling tapat. Ano ba naman to si Kelvin, hindi sumasagot? Kanina pa ako dito. Hay, ang init-init. Naiinis na bulong ko. Mira. Nalingunan ko si Jack na naglalakad palapit sa akin. Siya ang tumawag sa pangalan ko kaya nginitian ko na rin siya. Kumusta? Kanina nagdadalawang isip pa akong tawagin ka. Nakita kasi kita nung pinarada ko yung tricycle para bumili ng palamig. Ikaw pala talaga yan. Ang dami mong bitbit ah. Pauwi ka na ba? Tanong niya. Oo, mga pa-order ko din yan. Nag-meet up kasi kami ng supplier ko. Sagot ko naman. Sipag talaga, baka yumaman ka na yan. Biro niya sa akin. Kailangan, alam mo na, kailangan may ipon para sa buhay may asawa. Sagot ko naman. Ang swerte talaga ng boyfriend mo sa'yo. Masipag na, mabait na tapos maganda pa. Pambobola ni Jack sa akin. Hoy, nambola ka pa. Ganon din naman si Annie, tugon ko. Oo nga, medyo pareho kayong dalawa. Pauwi ka na ba? Sabay ka na sa akin, anyaya ni Jack. Ay hindi, wag na. Susunduin ako ni Kelvin. At saka may iba pa akong i-deliver sa kabilang barangay. Tanggi ko naman nang bigla nang mag-ring ang cellphone ko. Laking pasasalamat ko nang makita kong si Kelvin nga ang tumatawag. Hello babe, o nasan ka na? Medyo inis na tanong ko. Babe sorry ha, kagigising ko lang eh. Ang sakit ng ulo ko, naparami yung inom ko kagabi. Sagot naman ni Kelvin. Ano ba yan? Kanina pa ako naghihintay, Kelvin. Ang ayos-ayos ng usapan natin tapos ganyan lang ang idadahilan mo. Inis pa na sabi ko. Sorry na babe. Alam mo naman kakabalik lang ng tropa namin galing abroad, hindi ba? Ayun, napasarap yung bonding. Pagdadahilan naman niya. Kagabi sinabihan na kita na umuwi ka na dahil may usapan tayo. Ang sabi mo nakauwi ka na. Tapos matutulog ka na kaya hindi ka na tumawag sa akin. So ang lagay pala nagsisinungaling ka na naman? Panunumbat ko sa kanya. Babe, hindi ko naman kasi sila basta-basta pwedeng iwan. Kasi nga, di ba minsan lang naman kaming magkita? Pagdadahilan pa niya. Kapag dyan sa tropa mo at sa ngalan ng inuman ang dami mong dahilan, kaya pati sa akin nagsisinungaling ka pa. Alam mo bahala ka, matulog ka na dyan maghapon. Pabayaan mo na ako, visit ka. Sagot ko pa sa kanya bago pinatay ang tawag na yon dahil naiinis na ako sa kanya. May problema? Tanong ni Jack. Wala, ano lang, mukhang hindi ako masusundo ni Kelvin. Sagot ko na kinakalma na ang sarili ko. O tamang-tama. Ako na lang maghahatid sa iyo, halika na. Yaya pa ni Jack na hindi ko na natanggihan pa dahil kailangan ko rin talaga ng service. Inihatid niya tuloy ako sa mga dideliveran ko ng paninda ko hanggang sa bahay ko. Ni hindi niya man lang tinanggap ang bayad ko para sa service niya sa akin. At sinabi niya na sa susunod na lang daw siya maniningil kapag naulit ang pagsakay ko sa tricycle niya. Isa yung pag-iinom at pagiging mabarkada ni Kelvin na madalas naming pag-awayan. Lagi ko siyang sinasaway pero hindi naman siya nakikinig sa akin. Minsan nakakasawa na pero tinitiis ko na lamang dahil mahal ko siya. Kaya lang nga minsan naapektuhan na yung usapan namin dahil sa bisyo niya. Tuloy napipilitan ako mag-deliver na mag-isa. At nagkakataon namang nasasalubong ko lagi si Jack hanggang sa minsan nag-chat na siya sa akin at nagtatanong kung saan daw ang delivery ko. Siya na raw ang arkilahin ko. Tumatanggap na siya ng bayad pero mas mababa ang singil niya sa akin. Kaya siya na ang madalas na inaarkila kong tricycle.
At dahil sa lagi kaming nagkakasama ni Jack, madami rin kaming napagkukwentuhan. Pangarap daw niyang makabili ng sarili niyang tricycle kaya daw nag-iipon siya. May mga plano raw siyang hindi niya muna sinasabi kay Annie. Gusto raw kasi niyang matupad niya muna para sorpresa yon kay Annie. Mahal niya raw talaga si Annie at ayaw niyang masira ang pamilya nila kaya lahat ay gagawin niya para sa mag-ina niya. Kahit madalas silang nag-aaway ni Annie ay pilit niya itong iniintindi kasi alam niya na may pagkukulang din talaga siya bilang asawa. Naisip ko tuloy noon, Papa Dudut, na mukhang okay naman talaga si Jack pero bakit kaya humanap pa rin ang iba si Annie? Naawa tuloy ako sa kanya. Wala siyang kaideya-ideya na nagloloko na ang asawa niya. Gusto ko nang ipagtapat sa kanya ang nalalaman ko tungkol kay Annie pero ayun ako, nakikinig lang sa mga madadramang kwento ni Jack. Hindi lang kami madalas na nagkakasama ni Jack sa paghahatid ko ng mga paninda ko. May mga oras na pagkatapos naming maghatid ay nagkakayayaan din kaming kumain muna ng pareho naming paborito na pares. Hindi kasi trip ng boyfriend kong si Kelvin ang mga ganong pagkain. Kaya naman nag-i-enjoy talaga ako na may nakakasabay na akong kumain noon kahit na papaano. Mas lumalim patuloy ang napagkwentuhan namin ni Jack na madalas ay tungkol lang din sa buhay nilang mag-asawa. Tungkol sa paulit-ulit nilang pinag-aawayan ni Annie. Siyempre gusto ko na magkaayos silang dalawa. Kaya palagi kong pinapaalala sa kanya na dapat na maging matatag sila para sa anak nila. Palagi namang nagpapasalamat sa akin si Jack at pagkatapos ng pag-uusap namin kasi sa akin lang daw niya nalalabas ang lahat ng sama ng loob at problema niya. Maganda ang loob niya sa akin at palagi niya ring sinasabi na napakaswerte ni Kelvin na ako ang girlfriend nito. Ganon din naman daw ang iniisip ko sa kanya na maswerte si Annie na nakatagpo ito ng isang asawa na kagaya ni Jack, Papa Dudut. O hello Besh, napatawag ka. Bati ko nang sagutin ko ang tawag ni Annie. Besh, patulog ka na ba? Tanong naman ni Annie. Hindi pa, nagko-compute pa ako ng mga kinita ko sa paninda. Tapos ayun nga pala Besh, kanina may nakita akong mga bilihan ng souvenir. Magaganda in fairness. Bakit ikaw gising pa? Balik tanong ko rin. Wala naman, hinihintay ko pa si Jack umuwi. Sagot naman ni Annie. Tinext mo na ba? Tanong ko ulit. Oo, sabi na traffic lang daw pero iba ang kutob ko eh. Makahulog ang wika ni Annie. Paanong iba? Pag-uusisa ko pa. Napansin ko kasi parang may iba kay Jack ngayon. Parang palagi siyang gabing umuuwi. May times na lasing siya, minsan sobrang good mood tapos minsan naman hindi ko makakausap. Ewan basta may nag-iba sa kanya. Pagkukwento ni Annie. Baka naman nagpapapansin lang sa'yo. Baka naman kasi hindi mo binibigyan ng atensyon at nilalambing yan. Komento ko naman. Yun na nga nilalambing ko siya pero siya tong wala lagi sa mood. Iniisip ko na baka may babae na to ang sabi pa niya. Hala, sa tingin mo ba ganyang klaseng lalaki yang si Jack? Gulat na tanong ko. Hindi naman. Sa tagal ng pagkakakilala ko sa kanya hindi naman niya nagloko sa babae Sagot niya. Ganun naman pala Bakit napaparanoid ka dyan? At saka isipin mo kung may babae man niyang si Jack. Di ba mas pabor sa inyo ni Gabriel yun? Pagbibiro ko ba? Hindi Hindi ako makakapayag na magkaroon ng iba si Jack no. Tsaka hindi niya kayang gawin yun at hindi niya pwedeng gawin sa akin yun. Matigas na sabi pa ni Annie. Natatawa ako kay Annie dahil natatakot siyang magkaroon ng iba ang asawa niya. Pero siya meron namang iba. Pero ang kwento nga ni Annie, mahal daw niya si Jack. Meron lang daw talagang pagkakataon na hindi niya matiis yung asawa niya. Kaya naghahanap siya ng iba. Pero hindi rin naman daw niya kakayanin kung magkakaroon ng ibang babae si Jack.
Minsan naman itong si Jack nag-o-open up sa akin ang tungkol sa buhay at problema nila ni Annie kaya binibigyan ko siya ng advice hanggang sa napansin ko nga na medyo nagiging personal yung mga chat ni Jack kaya binabawasan ko na yung pagre-reply sa kanya. Ayoko na rin masyadong makialam sa buhay niya. Tama na siguro yung pakikinig na ginagawa ko para sa kanya. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang kumatok sa bahay namin si Jack at napansin ko kaagad na medyo nakakainom siya ng alak dahil sa paraan ng pagsasalita niya. May dala pala siyang siopaw na pasalubong niya sa akin. Ayoko sana siyang patuloyin pero naawa ako sa kanya dahil parang may pinagdadaanan siyang problema. Kaya naman pinapasok ko na siya sa bahay at doon ay tinanong niya kung galit daw ba ako sa kanya. Sinabi ko naman na hindi at walang dahilan para magalit ako sa kanya. Tinanong niya pa kung bakit hindi ko na siya nire-replyan. At sumagot lamang ako na busy ako sa mga paninda ko. Sinabi ko na kailangan ko ng mas makaipon para sa kasal namin ni Kelvin. Pero bigla na lang nag-react si Jack at sinabi niya na huwag daw muna ako magpapakasal sa boyfriend ko. Dahil kapag nakatali na ako ay mahihirapan na akong makawala, kagaya ng sitwasyon niya noon. Nararamdaman daw kasi niya na may ibang asawa niyang si Annie, pero natatakot lang siya na makumpirma yon. Ayaw niyang masira ang pamilya nila kahit ang totoo raw ay wala na raw siyang pagmamahal para sa asawa niya. Doon ako nagulat lalo na sa mga sumunod pang sinabi niya. Mira, gusto kita. Subukan na natin maging tayo please, ang wika pa ni Jack. Baliw ka ba? May asawa ka at ikakasal na ako. Anong subukan yung mga sinasabi mo ha? Inis na sabi ko. Yan ba yung dahilan kaya pinipigilan mo yung nararamdaman mo sa akin ha? Biglang tanong niya. Anong pinipigilan? Wala akong pinipigilan dahil wala akong nararamdaman sa'yo. Kaagad na tango ko. Wala talaga. Sige nga, tingnan mo ako sa mga mata. Tumingin ka sa akin at ngayon sabihin mo na hindi tayo parehas ng nararamdaman. Wika niya habang hawak ang magkabila kong pisngi. Ano ba? Hindi kita gusto okay kaya umalis ka na rito. Pagtataboy ko pa sa kanya. Sinungalin, sigaw naman niya. Nagsasabi ako ng totoo at kung ano man niyang tumatakbo sa immoral mong utak, itigil mo na yan dahil ayoko madamay dyan, ang sabi ko sa kanya. Immoral bang magmahal? Handa akong hintayin ka Mira. Handa akong maging kabit at pangalawa sa'yo basta pumayag ka lang na subukan natin. Pakiusapan ni Jack kasunod ang mariin na paghalik sa mga labi ko. Saglit ako nadala sa mga halik na yon pero nang maitulak ko siya, sinundan ko yon ng isang malakas na sampal. Sorry Mira, hindi ko sinasadya. Desperado lang talaga ako, sorry. Wala akong masamang intensyon. Hindi ko na lang talaga alam ang gagawin ko. Gulong-gulo na rin talaga ang utak ko. Tila natauhang wika naman ni Jack. Lumayas ka na please, umalis ka na. Naiiyak na utos ko sa kanya. Mira, maniwala ka sa akin. Gusto talaga kita at ramdam kong gusto mo rin ako. Masaya ka rin kapag kasama mo ko, hindi ba? Tanong pa niya. Hindi nga, walang ganyan kaya umalis ka na. Matigas na tugon ko. Hindi ako titigil. Hanggat nararamdaman kong may pag-asang maging tayo. Pagmamatigas pa ni Jack. Nakakagulat ang revelasyon ni Jack at aaminin ko na kinabahan talaga ako. Magdamag kong iniisip ang mga sinasabi niya o nagbalik sa alaala ko kung gaano ko siya ka-crush noong high school. Oo papadudot, gusto ko siya noon pa man pero noong nalaman kong gusto rin niya si Annie, pinaubaya ko na lamang sa kanya si Jack. Kinalimutan ko na yung nararamdaman ko sa kanya simula noong naging sila ng best friend ko. Pero ngayon dahil sa sinabi niya at sa ginawa niyang nakaw na paghalik ay parang bumalik ang feelings ko noon na matagal ko nang ibinaon sa limot. At eto pa nga papadudot, palaging nagchat-chat si Jack sa akin pero kahit iwasan ko siya ay inaabangan niya naman ako kapag nagde-deliver ako.
Talagang gumagawa siya ng paraan para magkausap kami at makasama ako. Nalilito na tuloy ako. Alam kong mali itong ginagawa ni Jack pero hindi ko naman siya maisumbong sa asawa niya at hindi ko rin naman masabi ang lahat kay Kelvin. Aaminin ko na may kilig akong nararamdaman kay Jack at ayoko na yung palalain dahil asawa siya ng best friend ko. Mali ito. Kaya ako sumulat sa inyo para humingi ng payo sa inyong mga tagapakinig at sa inyo. Ano ba ang dapat kong gawin sa sitwasyon kong ito, Papa Dudut? Sana po ay mapayuhan niyo ako. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Mira. Maraming salamat Mira sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Alam mo, ang napansin ko sa iyo ay napakatalino mong tao. Lalo na sa kung paano mo payuhan ang kaibigan mong si Annie. Kaya sigurado ako na alam mo na ang dapat mong gawin at maging desisyon. Hindi mo nabanggit sa sulat mo na wala ka ng pagmamahal na nararamdaman sa boyfriend mong si Kelvin. Ang ibig sabihin ay hindi pa tuluyang nawawala ang pagmamahal mo. Kaya dapat na bago tuluyang magulo ang lahat ay magawa mo ng ayusin ang sarili mo at iwasan mo ang tao na dapat mong iwasan. Para maiwasan mo rin ang magkamali at makagawa ng kasalanan. Mga ka-online, hindi sa lahat ng oras ay dapat nating sinusunod ang sinisigaw ng puso natin, lalo na kung alam ng isip natin na mali po ito. Mabuti sana kung tayo lang ang masasaktan. Pero madadamay pati ng mga tao sa paligid natin. Kaya bago tayo pumasok sa magulo at makasalanang sitwasyon, timbangin po natin ang nararamdaman ng ating sarili pati na ang lahat ng mga taong nakapaligid sa atin. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang Papa Dudut Vlogs. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.